Kinonsela na rin ng COMELEC First Division ang Certificate of Candidacy o COC ni Senator Grace Poe at hindi katulad ng sa Second Division na residency lang ni Poe ang sakop. Ngayon sa First Division pati issue ng citizenship kasama na. Hindi raw kayang patunayan ni Poe na siya isang natural-born Filipino. 2-1 ang naging boto sa dissenting opinion ni Presiding Commissioner Christian Robert Lim. Sinabi niyang hindi raw dapat sakop ng First Division ang issue ng citizenship ni Poe. Pero para raw sa kanya, ang mga foundling ay pwedeng ituring na citizen pero hindi natural born. Gayunman, gagamitin daw ng kampo ni Poe ang dissenting opinion ni Commissioner Lim para iapela ang desisyon. Live mula sa COMELEC sa Maynila, may report si Susan Enriquez. Susan? Jessica, dalawang division na nga ng COMELEC ang nagkakansila ng kandidatura ni Senadora Grace Poe para sa pagkapangulo. Pero ang kampo ni Senadora Grace Poe hindi nawawalan ng pag-asa dahil sabi nga nila may mga legal na hakbangin pa silang pwedeng gawin matapos nga ang ipinalabas na desisyon ng First Division ng COMELEC. Sa botong 2-1, kinansila ng COMELEC First Division ang Certificate of Candidacy ni Senadora Grace Poe sa pagkapangulo. Sama-sama ng pinagdesisyonan ng First Division ang magkakahiwalay na petisyon ni na Professor Antonio Contreras, Dean Amado Valdez at dating Senador Kit Tatad laban sa kandidatura ni Poe. Nakasaad dito na sadya raw tinangkang linlangin ni Poe ang mga mamboboto na igiit niyang kwalipikado siyang tumakbong presidente. Tahasan daw na binaliwala ni Poe ang konstitusyon para lang mapalabas na natural-born Filipino siya at pwedeng maging presidente. Biguraw kasi si Poe na maipakita ang mga Pilipino nga ang kanyang mga tunay na magulang lalo't hindi naman niya kilala ang mga ito. Kaya hindi niya raw maaaring sabihing isa siyang natural-born Filipino na isa sa requirements ng saligang batas para sa mga kakandidatong pangulo. Binigyan din ng COMELEC na hindi pwedeng gamitin ni Poe ang argumentong sa ilalim ng international law na natural-born ang foundlings na tulad niya dahil ang konstitusyon pa rin ng bansa ang mananaig. Kung papanigan daw kasi ang argumento ni Poe na lahat ng foundling sa bansa ay natural-born Filipino, maaari raw itong magresulta sa anilay katawa-tawang sitwasyon kung saan isang foundling na blonde ang buhok at berde ang mata ay maging presidente ng bansa. Kaugnay naman sa kanyang residency, sinabi ng First Division na sadya rin daw ang panlililang ni Poe kaugnay sa haba ng kanyang paninirahan sa bansa. Sabi ng COMELEC, American citizen pa rin daw si Poe noong Mayo 2005 kung kailan sinabi ng senadora na nagsimula ang muling paninirahan niya sa bansa. Gate ng COMELEC, magsisimula lang dapat ang pagbilang sa residency ni Poe noong Agosto 2006 noong nagparehistro siyang botante ng San Juan City. Ginagamit pa raw noon ni Poe ang kanyang US passport sa pagbiyahe papuntang Amerika sa pagitan ng 2006 hanggang 2010. Kaya masasabing hindi patuluyang inaabandonan ni Poe ang kanyang paninirahan sa US. Hindi rin daw napatunayan ni Poe na isa na siyang residente ng Pilipinas ng 10 taon tulad ng hinihingi ng saligang batas para sa mga kakandidato sa pagkapangulo. Pumabor sa mga petisyon sina COMELEC Commissioner Louie Tito Guia at Maria Rowena Amelia Guanzon. Kontra naman dito ang Presiding Commissioner na si Christian Robert Lim na naglabas pa ng dissenting opinion. Sabi ni Lim, dapat ay ibinasura na agad ang petisyon ni Tatad dahil gumamit ito ng maling mode para atakihin ang kwalifikasyon ni Poe. Sa petisyon naman ni na Contreras at Valdez, hindi raw masasabing naglagay ng mapanlinlang na impormasyon si Poe sa kanyang COC kaugnay sa bilang ng taon ng paninirahan niya sa Pilipinas. Hindi rin naman daw ginawang issue sa petisyon ni Valdez ang inilagay ni Poe sa kanyang COC na isa siyang natural-born Filipino kaya hindi raw maaaring magpasya ukol dito ang First Division. Ikinatuwa na 3 nagpetisyon kontra kay Poe ang desisyon ng COMELEC First Division. It clarified once and for all at the level of the Commission the true status of Senator Grace Poe as well as her lack of period of residency for purposes of the presidential run. Manalo naman dyan yung Constitution kasi maliwanag naman sa Constitution yung ang natural born at kinakailangan natural born talaga ang kandidato para presidente. I have no doubt in my mind that my petition stood on solid legal ground. That it is basically an argument that can withstand any scrutiny. Naniniwala naman ang kampo ni Poe na magagamit nila ang pagkontra o dissenting opinion ni Lim para iapila ang desisyon. Hanggat wala pong final na desisyon, ang COMELEC at ang Korte Suprema, ang pangalan po ni Senadora Grace Poe ay mananatili sa official list of candidates at mananatili sa mga balota natin.
Sa susunod na linggo, Jessica, ay ihahain na ng kampo ni Po itong motion for reconsideration at sabi nga sa dulot-dulo ng usaping ito ang magiging final arbiter ika nga ay ang Korte Suprema. Jessica? Pero may impormasyon ka ba, Susan, kung kailan iaakyat ng kampo ni Po yung kanilang, itong kanyang pinagdaraanang pag-disqualify sa kanya ng dalawa ng komisyon ng COMELEC sa Supreme Court? Well, wala pa, Jessica, dahil sabi nga no kanyang lawyer, legal counsel ni Senator po si Attorney George Garcia. So kapag isinampa nila yung kanilang MR dito sa COMELEC, hintayin pa nila magkakaroon pa ng unbank yan, ano. So kapag nagkaroon na ng unbank resolution doon sa kanilang mga motion for reconsideration, yun lang yung time na iaakyat pa nila ang usapin sa Korte Suprema. So yun ang hindi pa na masasabi ng kampo nila sa mga oras na ito, Jessica. May impormasyon din ba kung ano ang strategy na gagawin nila? Kasi dalawang separate divisions ng COMELEC ito. So ano ba yon? Hiwalay din nilang iaapela itong resolution o itong desisyon ng dalawang magkahiwalay na division ng COMELEC? Kanina nung kausap ko si Attorney George Garcia sa telepono, Jessica, sabi niya sa next week yung gagawin nilang MR ay para dito sa desisyon ng first division at sinasabi niya na ang magagamit nila ding argumento doon sa ihahain nilang MR, yung naging dissenting opinion nitong isa sa mga commissioner, no? Dahil sabi nga niya, sabi ni Attorney Garcia, medyo, Jessica, mas makapal pa raw yung dissenting opinion dahil 81 pages kaysa daw sa ipinalabas na desisyon mismo. No? So ito yung gagamitin nila pero wala naman silang nabanggit tungkol doon sa desisyon ng second division dahil ito ay para nakapaghain na rin sila ng motion for reconsideration at yun hinihintay pa rin nila kung ano magiging desisyon doon sa inilabas nilang o inihain nilang MR para doon, Jessica. I understand sa COMELEC nagrally ang mga supporter ni Po ngayong araw, lalo na paglabas ng desisyon ng division ng first division ng COMELEC. Ano ba ang sinasabi nilang ano yung overriding na sentimiento ng kampo ni Po o yung kanya mga supporters, Susan? Well, sinasabi, Jessica, dapat bigyan nila ng karapatan itong si Po na tumakbo bilang presidente at siyempre sinasabi nila yung kanilang mga aligasyon, ito'y may usapin lamang ng politika talaga dahil nga daw malakas itong si Senador Grace Po at habang itong usaping ito ay nasa COMELEC at wala pa nagiging pinal na tugon o desisyon kung talagang siya makakatakbo o hindi sa darating na eleksyon, ay ipagpapatuloy daw nila yung kanilang mga kilos protesta at aantabayanan, hindi daw sila titigil sa pagkalampag sa COMELEC para payagan na maging kandidato talaga, maging legal na kandidato at hindi matanggal, makansila ang kandidatura ni Grace Po para sa darating na eleksyon sa 2016, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.